Good afternoon guys. Ayun, at lumabas muna tayo ngayon para makapag-vlog tayo. At nandito pala tayo sa area kung saan tayo madalas nagba-vlog, no? Ayan. Yan guys, malapit tayo sa dagat at medyo hindi maganda yung panahon ngayon, kaya medyo maambon dito sa Japan, sa lugar namin. Ayon din kasi sa weather is talagang aambon niya yung araw, no? Dito kasi sa Japan, pag tinignan mo yung weather sa online, no, talagang accurate yung weather nila dito. Pag sinabing uulan ngayong araw, uulan talaga. Ganun yung kaano dito sa Japan. Ayun, medyo masama yung panahon. At bibili muna tayo guys ng kape, no. Masarap magkape pag gantong maambon-ambon, tapos medyo malamig ng konti. Iniwan muna natin yung bike natin doon. Hindi naman mawawala yan. Bili mo tayo ng kape guys. Tayo bibili ng kape. Titingnan natin kung merong mainit na kape dito. Wala yung paborito nating kape guys. Yung Boss ba nakalagay, Boss. Yung lagi nating iniinom na kape. Tingnan natin dito sa kabila, baka meron. Wala din. Ito, meron. Natin kung mainit. Ayun pala, nakalagay, Tatakay. Tingnan natin guys. Bili tayo. Tagpuan na rin natin yung kape natin dito. Guys, bili na tayo ng kape. Kasi masarap magkape pag gantong umaambon tsaka umuulan. Yan, hulag muna natin yung pera natin. Buti na lang pag mga ganito dito sa Japan na merong mga ganito dito sa gilid-gilid lang, no? Pwede kang bumili ng kape pag nilalamig ka anytime. Sa Pilipinas, kailangan po pumunta ng mga grocery, no? Ito, yung boss natin. Yung pag pumunta kayo dito guys, itong recommend ko sa inyo, no? Masarap na kape. Ayun. Yun, medyo mainit nga. Boss, baka naman. Dreams take me higher into the blue unknown. Feel the fire burning, heart made of stone. Ayun guys, marami palang nagtatanong sa atin, no, kung ano ba yung napagdaanan ko nung umalis ako dyan sa Pilipinas papunta dito sa bansang Japan. Kung ano ba yung mga na-experience ko, no, nung dyan ako sa NAIA, no, simula nandito sa Japan. Bago kami nag-apply nun guys is kailangan nag-aaral muna kami ng Nihongo, no. Required yun guys sa Japan, mag-aaral ka talaga ng Nihongo. 2 months lang kami nag-aaral guys. Kaya kailangan mo lang talaga mag-aral ng Japanese language para pagdating mo dito, hindi mo na kailangan mahirapan sa pag-communicate mo, no? Kailangan talaga dito yan. At ano ko din sa inyo guys, tips ko lang din sa inyo guys na wag na kayo magdala ng pera sa Pilipinas, ng pera, no? Hindi naman magagamit dito yan guys. Maniwala kayo sa akin, no? Iba kasi yung pera nila dito. At paglapag mo pa lang guys dito sa airport ng Japan, susunduin ka ng company, ng agency mo, no? Pang agency sa Pilipinas, meron din kayong agency dito sa Japan. Yun yung agency ng company mo dito. At sila yung susundo sa'yo dito. At pagkalapag mo pa lang, bibigyan kanila ng allowance, no? Yung allowance na yun guys, ibigay ng company mo yun. Yun yung gagastusin mo sa pagtitraining mo dito sa Japan at sa pag-start mo ng trabaho, kasi hindi naman agad ka sa sahod, no, sa company mo. Yun yung gagamitin mong allowance. Ang binigay sa amin is 8 lapad. Kung i-convert natin sa pera yun, nasa 30,000 mahigit pesos, no? Kaya hindi mo na kailangang maghanap pa ng pang-allowance mo dito. Sila na yung magbibigay ng company, no? Libre yung guys. Hindi na magagastos sa ano mo yun, sa sahod mo yun. Bigay ng company mo yun. Kaya napakaswerte mo, no? So, may magagamit kang panggastos mo. Hindi ka na mahirapan mangutang ng allowance mo. Bibigay, ganun yun mga trainee dito guys, no? Binibigyan talaga ng allowance
para may panggastos nga naman talaga. Kasi dito guys, may isang buwan ka pang training dito. Hindi ka agad-agad magtatrabaho dito. Magti-training ka dito sa training center no, dito sa Japan. Isang buwan yon guys, no. Ituturo sa inyo kung yung i-refresh sa inyo kung ano yung mga napag-aralan yung Nihongo. Tsaka yung mga roles sa company at roles dito sa Japan. At mga culture nila dito, kung ano yung mga culture nila dito sa Japan. Yun yung iti-train mo, no? Iti-train sa'yo, no. Kaya pagka after nun guys, pagka-graduate mo dun is isasalang ka na sa company mo. Dadaling ka na dito sa company mo at ipakilala ka nila sa mga manager, sa mga supervisor mo, kung ano yung mga kung sino, no? Tsaka yung boss mo, kung sino, papakilala ka nila, tsaka mag-jigusokay ka, magpakilala ka ng sa sarili mo. Kaya i-reading mo yung lagi yung jigusokay mo guys, yung self-introduction mo. Ikliin nyo lang, no? Tips ko lang din sa pala sa inyo, ikliin nyo lang, huwag nyo masyadong pahabaan. Pakilala nyo lang pangalan nyo, edad nyo, tsaka kung taga saan ka. Tsaka yun lang guys, at tsaka magpasalamat kayo. Hindi mo masyadong pakabaan, no? Kasi baka mamaya, mabulol ka pa. Ganon yung mga tips dito sa Japan. Kailangan hindi muna pakadamihan pa. Alam na nila yun, no? Kaya tayo guys, pagkatrabaho muna dito sa Japan, syempre magtuturo sa'yo. Maswerte mo, no? Kung magtuturo sa'yo, senpai mo, yung pinakamatagal na dito na Pinoy, maswerte ka. Kagaya ko, swerte ko. Pinoy nagturo din sa akin. Talagang hindi din ako nahirapan. Kung mga Japanese, siyempre bago pa lang tayo, talagang mga ngapa tayo. Siyempre, yung magsalita sila, talagang napakabilis yan. Pwede mo namang sabihan na hinahon, no? Siyempre, bago pa lang tayo, naintindihan naman nila yan. Siyempre, training pa lang tayo. Kaya, ayun guys, yung visa mo pala dito guys is 3 years, no? 3 years yung kontrata mo dito. After ng 1 year guys is mag-i-exam ka para dun sa 2 years na extend mo, no? Depende na lang sa'yo kung ilang taong ka dito. Nasa sa'yo na yan kung tatapusin mo yung 3 taon mong kontrata or mag-i-extend ka pa ng 2 kontrata, no? Ibabalag natin guys kung ano ba yung pinagkaiba ng trainee visa at saka SSW, Specified Skilled Worker Visa, no? Ayun guys, sana na-share ko kung ano ba yung mga napagdaanan ko dito sa Japan. And I hope na nagustuhan nyo yung video na to at sa mga nagtatanong, no? Yun lang yung experience ko guys. At ayun, sana ay nagustuhan nyo yung video na to and at apply lang kayo guys, ipagan nyo lang palagi sa pag-a-apply, no? Hindi naman kasi agad-agad na pagka-apply mo is masisilik ka na agad. Marami kailangan pang pagdaanan, no? At hindi maswerte ka kung pag-interview mo inatanggap ka na, talagang swerte ka. Meron kasi dyan yung iba talagang inaabot pa ng mga 5 interview. Kagaya ko, 4 na interview ako bago ako na-select, no? Kaya sinapagan ko lang, no? Kasi yun lang yung goal ko sa sarili ko, no? Kailangan ako ma-select at makapunta dito sa Japan. Kasi sayang din yung pinaghirapan ko. Sayang lang din yung effort ko sa pag-a-apply, no? Kaya kayo rin guys, no? Kaya sana nagustuhan nyo yung mga tips ko sa inyo, no? At yun guys, hanggang dito na lang yung video ko and maraming salamat sa inyo sa panonood nyo, no? I hope na na-share ko sa inyo at na naibahagi ko ng maayos sa inyo. And guys, yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless.